Alright, so nagbabalik kami ni Spokes Harry Roque at pag-uusapan namin ang pagbukas o pagbigay ng mga numbers ng AMLAC dyan sa Kongreso. So Spokes, how are you? Napanood mo ba ang buong kanilang dramatization sa Kongreso? Well, alam mo, dahil nga sa time difference, no, I'm 6 hours behind. Natutulog pa ako nung nangyari yung kangaroo court na yan. No? Pero ganun pa man, nalaman nga natin na linabas daw nila ang di umano ay mahigit 6 na bilyong mga transaksyon ni VP Sara at ng kanyang esposo na si Attorney Matt Scarpio. Well, actually ako napanood ko yung part lang at sabi ko nga sa'yo kanina, mas pinili ko pang gumawa ng embutido. Kaya sa makinig sa... By special delivery. Kaya. Embutido, Kaya mapagpunta ko dyan, gagawa ka. So anyway, ang ano ko lang doon, ang napansin ko lang, talagang ang gusto nilang i-emphasize o i-capsulate sa mata ng bayan na may ganitong amount na 6 billion na transaction kay Nainala doon sa bangko ni Inday base sa AMLAC. Pero ako naman, Spokes, alam naman natin na ang gobyernong ito, lahat ng imposible kaya nilang gawin. Ako personally, hindi ako naniniwala sa mga numbers na yon. Pero gusto ko tanungin sa lawyer perspective, ano nakikita mo dito? Tama ba yung ginawa ng AMLAC na o AMLC, Anti-Money Laundering Council, na pagbigay ng mga numbers na walang proper court order? Kasi narinig ko din yun sa sinabi ni Congressman Marcoleta na hindi dapat nilalabas yung mga ganon. Your point of view? Tatlo ang nalabag sa ginawa na Committee on Injustice. Unang-una ang saligang batas. Kasi hindi po pwede na ikaw ay magkukonduct ng search without a search warrant. Ang ginawa nila, naghanap sila ng mga suspicious transactions, di umano. No? Pero kinakailangan yan, merong basbas ng hukuman. Dahil yan ay nasa saligang batas, nasa Bill of Rights. The right of the people to be secure in their papers, places, and residences shall be inviolable except upon lawful order of a court. Yan ang lengguwahe ng Bill of Rights. Bukod pa dito, dalawang batas ang nagsasabi na hindi po pwedeng gawin yan dahil lamang sa supina ng Committee of Injustice. No? Yung ating Secrecy of Bank Deposit Law ay nagsasabi na absolutely confidential ang mga bank deposits. At ang only exception dyan is kung merong court order nga. No? At kung ito ay gagamitin sa impeachment trial. Alam naman natin kung ano yung sabihin ng impeachment trial. Ito ay kapag nagkasampa na ng impeachment case sa Senado at dinidinig na ng Senado. Kaya nga nung bank accounts ni dating Chief Justice Corona nabuksan kasi doon nga ang proper venue, no, sa impeachment trial, hindi sa House Committee of Injustice. At pangatlo, sa AMLAC. Ito talaga napakatindi ng pananagutan ng AMLAC. Kasi the AMLAC cannot even inquire, much more publicly publicize accounts without court order. Hindi lang sa ordinaryong korte, ha? Kinakailangan galing pa sa Court of Appeals, sa Special Division ng Court of Appeals, bago man lang nila po pwedeng buksan. Ito hindi lang binuksan, isinapubliko pa. So talagang napakatindi ng paglalabag sa saligang batas at sa dalawang batas na binuo naman ng Kongreso. Kaya ako nagpagtataka bakit itong mga mambabatas na ito mukhang ignorante sa mga batas na ibinasa mismo ng Kongreso. No? So ako talagang baliwala tuloy ang impormasyon na nasiwalap nila. Ang aking advice sa publiko, huwag paniwalaan dahil lahat po yan, ang tawag dyan, it is the fruit of the poisonous tree. So hindi po dapat yan pansinin, hindi dapat paniwalaan, baliwalain lang ng taong bayan dahil nalabag ang karapatan ng ating Vice President at ng kanyang esposo na nakasaad sa saligang batas at dalawang special laws. Hindi lang ordinary laws yan, ha? Special. In fact, yung pag-i-inquire, hindi pa kasama yung isa sa publiko, ha? Dahil dapat yan confidential, miski ikaw ay nag-inquire na. No? Dapat may court order pa sa Court of Appeals at hindi man lang sa Regional Trial Court. So anong pwedeng gawin ng mga abogado ni Inday Sara dyan? Well, hindi magagamit ng House Committee of Injustice ito.
sa kahit anong paraan. Kasi sabi ng saligang batas, it should be inadmissible for any purpose in any proceedings. Kasama na dyan ang impeachment. So kung ang ibabase nila probable cause dahil dito sa mga AMLAC reports nito, mababaliwala yan. Susubukan nilang isampayan sa Senado o pwedeng ang Senado mismo magsabing hindi po pwede tanggapin yan dahil yan ang impormasyon na nakalap na labag sa saligang batas at labag sa dalawang batas. O pwede rin naman na si VP Sara dumiretso na ng Korte Suprema para hindi magamit itong mga impormasyon na ito dahil ito nga ay labag sa saligang batas at sa dalawang special laws. So talagang kitang-kita na yung ginagawa nila paglabag sa batas, then of course, yung fishing expedition. Kasi wala nga silang enough, di ba, na ebidensya na magamit talaga para ma-push nga itong impeachment kay Inday Sara, tama? Correct. Kaya nga sila nag-fishing expedition, wala silang kaso. At dahil ang fishing expedition nila ay lumabag sa Bill of Rights ni VP Sara at ng kanyang asawa at ng dalawang batas, Secrecy of Bank Deposit Law at saka ang AMLAC Law, hindi magagamit yung impormasyon na yan. Hindi dapat pansinin ng kahit sino. Kasi pag pinansin mo yan, parang kinilala mo na legal yung pagkalap ng impormasyon na yan. So we will treat it as if it does not exist because yung pagkakakuha niya is null and void ab initio. So, na pakinggan ko kanina no na yung finances ni Inday Sara nilabas sila from 2005 kung totoo man yon, I mean ng AMLAC, di ba? Sinabi mo na paglabag yon, pero 2005, 2006 hanggang sa kasalukuyan, valid ba yan na gamitin nila yan against kay Inday Sara? Let's say nasa ano na tayo, nasa Senado na tayo. Kasi 'di ba ang inaano nila, ang gusto nilang mangyari, nahanapan nila ng butas kasiraan si Inday Sara during her vice presidency. Pero bakit spokes from 2005-2006 binulatlat nila or inexpose nila kung totoo man yun or hindi yung mga figures na yun? Tama ba yun? Mali. Kasi ini-impeach siya, pinapaalis siya bilang isang vice president. At dapat yung impeachable offense nangyari nung siya ay vice president. So lahat ng mga datos bago siya maging vice presidente ng 2022, lahat po yan ay irrelevant, immaterial to the inquiry. So talagang grabe. So ang nakikita mo ba dito ay just to destroy Inday Sara sa public? Sa panggarawan? Yan. Tingin ko alam nila hindi nila magagamit yung impormasyon na yan. Pero binalansin na nila. Kasi ito, ang ginagawa nila, court of public opinion. Sinisiraan nila ng gusto si Inday Sara Duterte. No? At walang kung paniniwalaan niya ng taong bayan, ang akin sinasabi lang, dahil lahat naman niyang mga impormasyon na yan ay isiniwalat sa pamamagitan na paglabag ng mga saligang batas natin at mga batas, ang taong bayan dapat hindi yan binibigyan ng kahit anong pansin. In other words, kung ako ay judge at ang taong bayan maghuhusga, I'm giving direction to the jury, to the people. Ignore. Dahil ang mga impormasyon na kinalap na labag sa saligang batas mismo ay hindi dapat pinapansin. So, anong pananagutan nung representative ng AMLAC? Kasi posible. Lahat sila merong kriminal, merong civil na pananagutan. Ang mga kongresista, ang tingin ko, pwede nang panagutin ng ngayon ang mga kongresista rin. Bagamat meron silang immunity, legislative immunity, yan ay para sa mga light offenses lamang. Hindi yan kasama doon sa ginawa nilang publiko, ang bank account sila nalabag sa Box Secrecy Law at saka yung kasamang pananagutan, kasamang AMLAC sa pag-i-inquire at isina publiko ang mga findings nila sang-ayon naman sa AMLAC Law. No? So dalawang basihan na meron silang mga criminal, may tinatawag ng penal sanction sa paglabag yung dalawang batas na yan. No? So hindi lang AMLAC, pati mga kongresista dapat managot. Pero after wala na sila sa pwesto nila, pwede silang kasuhan, right? Hindi, dahil wala man silang immunity. Ang immunity lang nila ay para sa libel, ordinary libel. Para sila makapag-diskusyon ng mabuti dahil importante balitaktakan dyan. No? Pero ito, mabigat ang parusa dyan. No? So, hindi sila covered by immunity. Okay. So, ano yung mga napansin mo pa doon? Kasi hindi ko napanood kung ano yung mga sinasabi ni Trillanes, parang nandoon yata siya. May idea ka ba kung ano yung pinagsasabi niya doon?
Well, unfortunately, dahil nga yung time difference, 6 hours ahead ng Philippines, no? Patapos na ata nang ako'y gumigising ng 7 o'clock in the morning, no? So, 7 o'clock in the morning dito is 8, 9, 10, 11, 12, 1 o'clock in the morning dyan sa Pilipinas. So, tapos na lahat ng aksyon na nangyari. Hindi, 1 o'clock in the afternoon, no? So, hindi ko alam kung nagpapatuloy pa sila ng 1 o'clock. Pero tayo nga ay nag-cover live nung promulgation ng decision kay Tatay Digong, so hindi ko rin nasubaybayan, no? Pero sa akin ang importante lang is yun nga po yung aking opinion na hindi dapat pinapansin ng taong bayan yan dahil lahat ng impormasyon na yan ay labag sa saligang batas, labag sa mga batas. So kapag papansinin nyo yan, para bagang binigyan ninyo ng legalidad yung mga pagkakamali na ginawa ng gobyerno. So, babasahin ko lang to sa iyo, no? Ito yun na nga, talagang ang headline ngayon ng mga mainstream media, yung yaman ni Sara, ganito, ganyan. Masabi dito, stockholder, miyembro ng board of directors si VP Sara, although pa-question yung balita, kinumpirma ng Securities and Exchange Commission na nakasaad si Vice President Sara Duterte bilang stockholder at miyembro ng Board of Directors ng Metro City Chow Foods Corporation mula 2022 hanggang 2025. Tapos may sinight na batas, Article 13, Section 13, Article 7 of the Constitution prohibits the Vice President from participating directly or indirectly during her tenure. And the resource person had just confirmed that she has 500 shares of stocks in a private company. So yan ang sinabi ng, yung isang julul na representative doon sa Kongreso. Anong masasabi mo dito? Mali yan kasi may desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Congressman Florendo na meron din siyang shares of stock doon sa Tadeco na umuupa sa parang Bureau of Corrections ata, no? At na-convict siya ng Sandigan Bayan for having an interest, no, an indirect interest, no, doon sa beneficiary ng government contract. Pero ang sabi ng Korte Suprema, kung minority shareholdings lang yan, walang paglabag. So nakakapagtaka lang how ignorant these congressmen are, no? Bagong-bago pa naman yung decision na yan, at yung decision na yan involves one of them, si dating Congressman Florendo nga, no? So parang ano ba yan? Nagmamangmangmaangan ba talaga sila o talagang bobo lang sila? Yeah. So, alam naman natin na ang target talaga nito is sirain talaga si Inday Sara. So, teka muna, may question ako sa'yo. May isang ngiwi doon sa Kongreso. Prior to the hearing, pinagmamalaki niya, nag-deposit daw siya ng 498 pesos yata, o less than 500 pesos sa account ni Inday Sara at ni Pangulong Duterte sa joint account. So, anong relevance nun? Bakit? Tapos binibida-bida nung niwi na yun doon na, sabi niya, active ang account ni Duterte ng mag-ama. So, ano yung nakikita mo sa ginagawa nitong niwi na ito si Dania? Ang aking pagbasa ng Secrecy Bank Deposit Law, una-una dapat hindi niya alam yung bank deposit number, yung account number ni Inday. Na account number. Saan niya kinuha? Yes. Kinuha. So nalabag yung Secrecy of Bank Deposit Law. Pangalawa, isinapubliko pa niya. Kasi parang nakita ko sa internet, ipinablish niya yung deposit slip. Bank account? Ibig sabihin, na naka-identify doon yung bank account na tinanggap yung 400 plus. So sa tingin ko, mambabatas pa naman siya, siya ay lumabag na naman sa batas, no? Ayan, no? So sa akin, pinagyayabang niya yung bank deposit, yan ay admission of guilt na siya ay lumabag sa Secrecy of Bank Deposit Law. Nakakahiya kasi inaasahan natin yung mga mambabatas dahil sila magawa ng batas, sila unang-unang susunod sa mga batas na ginawa rin ng Kongreso. Dahil yung Secrecy of Bank Deposit Law, yan naman po ay gawain din ng Kongreso ng Pilipinas. Well, kasi talagang ang gusto talaga nila, ang intention talaga nila is sirain yung mga Duterte. Alam naman natin yan. Even si Trillanes ay, nag-present din siya, no? Ng parang bank account ng Pangulong Duterte nila Inday Sara. So, nag-agree siya doon kay Sindania na yon. So, nakikita ko talaga spokes yung sabuatan nila dito. Oo nga. At mabuti na halatang-halata sila na sila ay mangmang sa batas at saka ang kanilang intensyon ay manira lamang. Kaya naniniwala naman ako, hindi maapektuhan ang tiwala ng taong bayan sa ating Vice Presidente Sara Duterte. Okay.
AMLC confirms VP Sara bank transactions mentioned in Trillanes affidavit. So kinumpirma daw ng Money Laundering Council ang ilan sa mga bank transactions ni VP Sara na nakalagay dun sa mga annexes ni Trillanes. So, ayun na nga. Talagang ang target talaga, I don't know kung saan kinuha ni Trillanes to, pero alam naman natin na itong gagong ito, talagang may tao nasa likod sa kanya para sirain talaga si Sara, di ba? Again, yan ay linabag ang Secrecy of Bank Deposit Law, linabag ang AMLAC Law, at yung mga accounts na yan, inadmissible for any purpose in any proceedings, kasama na ang proceedings sa Committee of Injustice. Dahil yan ang sabi ng saligang batas. So talagang, binabasa ko ngayon yung mga headlines na spokes. So talagang sinasabi ni Trillanes at kinukuha syempre ng media na itong lahat ng ito na inilabas ng AMLAC ay impeachable offense. Well, kung hindi yan magagamit na ebidensya, kasalanan din ng mga congressman. Kasi linabag nila ang saligang batas, linabag nila ang mga batas. Hindi po pwedeng tanggapin yan for any purpose in any proceeding dahil yan ay labag sa saligang batas at sa mga umiirat na batas. So yung pagdamay nila sa asawa ni Inday Sara na yung kanya ding finances, anong legal mo dito, opinion? Well, alam mo yung batas protects both public officers and private individuals. Pero sa tingin ko, mas mayroon pang separate cause of action for invasion of privacy itong si Attorney Mans Carpio dahil hindi naman siya public personality. No? Hindi naman ibig sabihin na palibasa merit ka to Vice President, you become public property. No? So bukod pa dun sa criminal sanctions, paglabag nitong dalawang batas neto, kung pwede pa siyang maghain ng kaso para sa daños perwisyo laban sa lahat ng kongresista at lahat ng tao na nag-isa publiko ng kanyang mga secret bank deposits. Yeah, alam ko na pinaliwanag mo na talagang nilabag nila yung batas. Pero gusto kong tanungin sa'yo, kasi narinig ko kanina na sinasabi, maraming suspicious transactions. Pag sinabi mo bang suspicious transactions, illegal na kaagad? May ginawa na kaagad na anomalya? Hindi. In fact, yung mga suspicious transactions para lamang mabigyan ng permiso ang AMLAC na magbukas ng account to confirm kung suspicious nga yan. Pero kung suspicious yan, kinakailangan mag-file pa ng separate kaso. Kung ano man yung kaso na ang tawag dyan ay predicate crime, kinakailangan mo nang mapatunayan na guilty sa isang predicate crime bago makumpiska at mag-freeze yung mga assets na yan. So walang ibig sabihin po yung sinasabi nilang suspicious accounts dahil yan ay para lamang makakuha ng authority na magbukas ng account, pero ang ginawa nila, binuksan na nila at sila ay naghuhusga na, hindi naman sila hukuman, no? Na yan ay suspicious account. Yes. Well, sabi ko nga, yung talagang hearing nila dyan, yung kanilang mga inquiry dyan sa Kongreso, talagang sirain pa rin ang PRRD at ang pamilya nila kasi tulad nito. Si Trillanes pala nag-testify na sinasabi niya, mga Duterte nakatanggap ng pera mula sa certain Sami Uy. Ang sinasabi niya dito na nakatanggap daw ang pamilya Duterte ng 181 million mula sa drug lord na di umano'y drug lord. I don't know, are you familiar with that name? Sami Uy. So, ang tirada, not only Inday, kundi ang tatay niya, di ba, si PRRD. Ang sinasabi pa daw ni Trillanes dito na nasa 22 million di umano ang natanggap ni Vice President Sara nung mayor pa siya. Mayor pa siya. But we're talking about her vice presidency. Comment on that, suppose. Well, again, no, kung natanggap yan ng mayor siya, irrelevant, immaterial yan dito sa ginagawang pagdinig ng Committee on Injustice kasi dapat yan, impeachable offense committed habang siya ay vice president na. Now, sinasabi nila sa amin, may kilala kasi ako sa amin, nakakilala talaga ni Tatay Digong. Hindi yun drug lord. Yun ay isang napaka-respetado and very successful businessman na nakabase sa Davao. So bukod pa doon sa cause of action sa paglabag ng Secrecy of Bank Deposit Law at saka ng AMLAC Law, o pwede rin magdemanda for libel itong si Sami Uy. Dahil talaga namang respetado at talagang well-respected na negosyante itong si Sami Uy sa Davao. Siya yung Sami Uy na tinutukoy. Oo, so yun ang binabanggit dito. Then, talagang makikita mo, spokes,
yung mga nilalabas nila, yung 2005, yung sinasabi nilang records ng high value financial activity na inugnay kay Vice President Sara. So, malinaw sa'yo na ito talaga paglabag ito sa Illegal. Wag na natin tawagin illegal. Kriminal ang ginawa nila. Because may criminal sanctions yan eh. So kriminal ang ginawa ng Kongreso at nalulungkot ako dahil alam na naman natin na magnanakaw ang maraming congressman dyan, kaya matawag natin congressman. Marami pa silang mga ibang mga kriminal na bagay-bagay na ginagawa. Gaya nito pag isa sa publiko nila ang mga bank deposits na dapat ay considered secret sa ayon na rin sa batas na binuo ng Kongreso mismo. Yeah. In connection, dyan sa tanong ko sa'yo, ito nakikita ko na tinanong, una nag-manifest itong si Congressman Paulo Marcoleta na nag-question din siya na kapag suspicious ba yung transaction, ibig bang sabihin illegal or unlawful. Then sinagot siya ni Luis Tro na that is a manifestation which does not require any answer because you're not a member of the Justice Committee. Since galing ka sa Congress, tama ba yung sinabi niya na hindi niya kailangan sagutin si Kong Paulo? Mali. Ang limitasyon lamang kapag ikaw ay congressman at hindi miyembro ng committee, hindi ka makakaboto. Pero may karapatan ka magtanong, may karapatan ka magkaroon ng sagot. Hindi ko alam kung anong rules ang ginagamit ni Luis Tro. No? Ayaw talaga niyang sagutin. Talagang yan. Bilang isang dating kongresista, ang pagkakaiba lang ng pagiging miyembro ng isang komite at dumadalo sa hearing ay yung wala kang boto pag nagbotohan. Pero dahil ikaw ay kongresista, kinakailangan bigyan ka ng kasagutan. Ang maganda naman dyan, linabas as a matter of record ni Congressman Marcoleta, so none of them can say, hindi namin alam na bawal yan eh. In the first place, not a defense. Ignorance of the law does not excuse anyone from compliance therewith. No? Lalong-lalo na kung sila yung mga mababatas because they are presumed to know the law. Well, sa tingin mo, anong magiging defense ng mga abogado ni Inday Sara? Well, hindi na kailangan depensahan yan dahil hindi dapat magamit yan. So kung sila ay maghahain ng impeachment complaint kasama itong mga impormasyon nito, they can ask the Supreme Court to nullify at sasabihin nila na hindi dapat maging basihan yan ng impeachment complaint sa Senado gaya ng napawalang bisa ng Korte Suprema yung nauna ng impeachment complaint laban kay Sara bilang prohibited by the Constitution. So, yun lang ang pwedeng gan. So, maghihintay na lang tayo kung anong magiging desisyon nila. For sure, ipupush nila yan papuntang Senado. Sa tingin mo ba tatanggapin ng Senate yan? Well, sa tingin ko, under the leadership of Tito Soto, tatanggapin yan. Hindi gaya nung panahon ni Chis Escudero na talaga nagkaroon sila ng duda, no? At talagang sinabi nila, antayin muna natin ang desisyon ng Korte Suprema. Pero kampante naman ako na ang mga abogado ni VP Sara ay aakyat na sa hukuman, sa kataas-taasang hukuman, para hindi mapagbigyan ng kahit anong pansin ang kahit anong impeachment complaint base sa mga impormasyon na kriminal ang pagkakakalap. Kung narinig ka ni Inday Sara ngayon, anong advice mo sa kanya sa mga nangyayari ngayon na ginagawang panggigipit dyan sa Committee of Injustice? Kapit lang, Inday Sara, mabuti na lang bobo sila at walang mangyayari sa mga kriminal na mga ginagawa. Sandali lang bubuksan ko lang ang pintuan. Babalik ako, sandali lang. Okay. So ayan mga palangga, habang binubuksan ni Spoke Sari, ako, actually sabi ko nga kanina, hindi ko talaga pinakinggan ng mga punyeta doon sa mga maletas kongresistas Committee Injustice. Kasi nga alam ko naman na luto na yon, di ba? Hindi nga natin alam kung totoo ba yung 6 billion na binabanggit nila. Well, na-explain na ni Spoke Sari Roque na illegal, labag sa konstitusyon ang kanilang ginawa at hindi nila pwedeng maggamit sa impeachment, yung mga ebidensya na yon dahil dapat meron talagang court order. So, ngayon, sabi ko nga kanina, pag